siyang ma-impeach. Kasi Hindi ano naman siya eh. ma-impeach. Mm. Malabo siyang ma-impeach, malabo siyang, kasi nga, na-master niya na lahat. Na-master niya na lahat yan kung paano hindi mai-impeach, kung paano hindi siya matatanggal ng kudeta, o ano bang unang ginawa Oo. niya? Oo. Di ba ano bang unang ginawa niya? Binutter up lahat ng mga higher Oo, halimbawa, kasi ganito yan, hindi ka, kung ganyan ka nakaka-corrupt, hello, sinita ka na nga ng US State Department ang iyong, what's that? Bureau of Customs, pero alam silang magawa. They are lost in space. They really think that the BBM, yung BBM ng 2022, kaya na-amor sa kanya ang mga tao dahil nga sa ginawa ni PRRD, pinalibing niya yung tatay. O nung pinalibing yung tatay, na nailibing ang narrative ng Dilaw. 'Di ba? Nailibing. Ay bakla, yung nagpalibing sa tatay, pinakulong mo sa ibang bansa. Oo. O di bumalik uli yung katarantaduhan niyo. At alam mo yung Manang yun, si Manang nanatili siya, ay hindi, kailangan tayong maging tapat sa nagbigay ng ng dangal sa ating tatay. So hindi nila nakikita yung the kakampings are blinded by their hunger for power. Ganun lang kasimple. They are blinded by their hunger for power. Na kahit ano na lang, kahit tae, kung ipapanalo nila kumain ng tae, kakain sila ng tae. Kakain. And they really think that the rest of Filipino don't see what they're doing. True. Ha? Girl, to be honest, sa tingin nyo ba yung mga kakampings na ordinary natutuwa sa ginagawa ninyo? Bakla, alam mo mangyayari pa dyan? Merong pure na kakamping na tatakbo independently. Ano sabi mo? Ang daming kaputahan na nangyayari. Like yung impeachment nung kay BBM, di ba? Yung hindi tinanggap, yung mga Duterte-aligned impeachment, hindi tinanggap. Ako expected na yan. I think, sabi ko nga sa inyo, di ba, hindi naman siya matatanggal. Oo, tapos hindi mo kumikilos sa mga tao, di ba? So, kung ako mas gugustuhin ko nang tapusin niya. Talaga? Hindi, kailangan ng mga Pilipino ng todo. Todong pasakit, ano? Ayaw girl, alam mo naman mga Pilipino, para yung, ang mentality ng mga Pilipino ay para yung mga telenovela. Kailangan muna nasa rock bottom bago umakyat ulit ang buhay. Aminin ninyo. You know what? That's the truth. The things that you watch a lot shapes your mentality. Ikaw ba naman binugbog ka ng binugbog ng telenovela? Karamihan ng mga Pilipino. Kung hindi ka nanonood ng telenovela, okay sa'yo. Pero most Filipinos watch telenovelas. Ang telenovelas, shape niya ang landas ng buhay. Kaya be careful about what you watch about. No? Correct. Kasi nagta-translate siya into mindset eh. Yes, of course. And of course, the Filipinos are very religious. Ano ba yung religious natin? Kailangan mo ng Messiah. And that has always been the case. That's, diba, look at how you view things. Like how most Filipinos view things. O kailangan natin ng tagapagligtas. It is because of how your mindset has been shaped by the things that you consume. Wala kang magagawa. If Filipinos have that kind of mentality, ayun ang eksena ng buhay. So, kasi una-una, kung ikaw ang papalit, gusto mo mong palitan ngayon na. Olats no? Olats. Lugi! Okay lang sana kung si PRRD yung papalitan mo, no? Di ba?
Oo, nakalatag na. Pero bakla, itong papalitan mo mid-game. Oo. Saklap. Masaklap. Di Oo. ba? Ngayon, kung matatanggal man si Bibi, I don't think impeachment is going to be his end if ever hindi niya matatapos ang term niya. Hindi siya mai-impeach. Ako tingin ko, hindi siya mai-impeach. Malabo siyang ma-impeach. Ganon. Malabo siyang ma-impeach. Kasi Hindi ano naman siya eh. ma-impeach. Malabo siyang ma-impeach. Malabo siyang, kasi nga, na-master niya na lahat. Na-master niya na lahat yan kung paano hindi mai-impeach, kung paano hindi siya matatanggal ng kudeta o ano bang unang ginawa niya. Oo. Di ba ano bang unang ginawa niya? Binotter up lahat ng mga higher Oo, halimbawa, kasi ganito yan, hindi ka, kung ganyan ka nakakakurap, hello, sinita ka na nga ng US State Department ang iyong, what's that? Bureau of Customs, pero wala naman silang magawa. Hindi naman nila matanggal. Kasi nga, di ba, nakipag-deal or no deal na sila. Yan ang ano niyang ginawa. Para hindi ka makudeta, lapitan mo ang kumokontrol sa magkukudeta. Lapitan mo ang nag-iisa lamang na pwedeng makapigil sa magkukudeta. Diba, free for all na sila. Free for all. Diba? Kita mo, dugong-dugo na yung corruption, tapos hindi pa rin binababoy sa Western media si BBM. Despite all of, can you imagine, despite all of it, can you imagine si PRD nagsalita lang na ang ano niya sa painkiller niya is fentanyl, naging world news na. Biglang ganyan. Ito, kapatid niya na mismo nagsabing Jody Kid. Hindi niya napapansin yung hindi niya napansin yun na si PRD sinabi lang niya na ang painkiller niya na pinrescribe ng doctor is fentanyl. Biglang buong mundo na, buong Western media na, ano pala to, ganyan. Pero to si BBM, shield it. Hindi niyo ba nakikita ang takbo ng panahon? Kaya, matalino to si BBM. Alam niya na kagad kung paano niya mapipigilan ng lahat. Alam niya na yan. Pero the thing is, alam niya nga, pero when you think when you're at your strongest, aminin mo, the red carpet will be pulled out of you by karma. Sinabi ko na sa iyo, nakausap ko na ang si Apo sa kabilang buhay. Siya na raw gagawa naman. Baka kaya hindi makatulog. Oo. Kasi natatakot matulog. Kasi baka hindi na magising, girl. True. Aminin niyo yung mga bakla pag hindi na mapapraning ka talaga, baka hindi ka na magising. Di ba aminin niyo yung mga jodik? Ano yan? Tamang ganyan. Tamang praning. Correct. Tamang praning. Ayun. Ako naman, feeling ko yan sa impeachment. Yeah, of course, syempre hindi talaga mai-impeach si BBM. Pero tingin ko, kasi unang-una, they can bend the rules, di ba, mga law benders naman, and they do not care about it. So ngayon, di ba sobrang brazen nila na hindi tanggapin yung impeachment complaint ng mga Duterte-aligned personalities. And I think the reason why is, syempre, yung House of Representatives, kaya naman nila nakokontrol yan dahil sa, diba? So ngayon, yung
ano ko lang naman 'to, this is just my observation 'no. Tsuri lang 'to, tsuri. Ngayon itong ano, transactional ang House of Representative, eh, yung mga ano diyan, eh, yung mga tao diyan, very, very transactional. So ngayon kung kunwari, okey may pondo kayo for impeachment, o sige, pagka nag-file kayo ng impeachment, ano namin 'yan, hindi namin susuportahan yung impeachment ni Bongbong Marcos. Eh, kaso pagka may nag-file ng iba yung bayad nun, 'di ba? Yeah. Yeah, of course, iba-iba yung bayad nun. Hindi talaga, actually, Oo. hindi na ano yan, kasi 2026 na eh. Ano na ba? Magpe-February na, wala na, tapos na, Mm. girl. Mm. Time's up. Time's up na. Actually, yung impeachment ngayon, yung opportune time ng impeachment para kay BBM to get immunity. Okay. Pero wala na Mm. yan. Time's up na. Ano to, Mm. actually, yung kay BBM, wala na, hindi na rin mag-aano yan. No, masyado ng gahol. Siguro, just good for optics or whatever. Pero wala na siya. And I really think that he would finish his term. Hindi lang natin alam kung paano. Charot. Anyway, Mm. so ang itong kay Inday, any persecution from here on will only be good for Inday. Mm. Impeachment, o sige, pauupuin mo dyan si Inday for and Inday will rule the airwaves for The for so social many media, the mainstream media before 2028, 'di ba? 20. Di ba din yan ang nangyari kay Binay? It backfired on them. Oo. Si Binay ang laman ng media for before the 2016 election. Na Correct, at kung hindi tumakbo si PRRD, si Binay ang presidente, ako malamang si Binay iboboto ko nun kasi fraternity brother ko yun, eh. hindi ba? Hindi niyo papansin na araw-araw binabakbakan si Binay, mas malala pa ngayon kay Binay kasi talagang meron talaga yung money trace, meron talagang property trace. So ito yung property ni Binay, no, bilyon, ito yung kanyang dummy. Bakla hanggang ngayon wala silang maganyan. Ang parati na lang nilang bukang bibig ay meron siyang mga kailangan natin buksan ng bank account. Bakla yung bank account ka ni Binay, baka yung mga properties ka ni Binay na buksan nyo. True. Tapos hanggang ngayon gusto nyo na ang kailangan mabuksan kasi doon natin nyo at hindi pa sigurado para malaman natin kung may pumasok na confidential funds. Mga bakla, ano ka? Sa baklang person na akbayan, di ba yun yung kaya linya? Kailangan mabuksan ang bank account ni Inday para malaman natin kung may pumasok na Putang ina nyo, wala pala kayong alam. Wala pala kayong ebidensya. Dami-dami yung issue sa buhay. Bakla, kahit may dumali siyang pera, paano may establish na galing ng confidential fund? Diba? Kadiri, ano? Nakakadiri. Girl, ibig sabihin wala sila. They have nothing against Inday. I'm not confident that they have something against Inday. No? Parang, hello, anak ni Duterte yan. At hindi lang basta anak ni Duterte yan, mas grabe ang kay PRRD pagdating sa mga pagiging masinop sa pagiging hindi kurap. Correct. Correct. So, alam mo yun, kaya nga walang naniniwala sa kanila eh. Nobody could believe them. And I think it's going to be like what Binay experienced. Nobody believed them that they couldn't destroy Binay. It only took PRRD to run for president for Binay to lose. Pero in the balance, Binay would have been president in 2016 kung hindi nag-appear ang isang Duterte. Ngayon, meron ba silang curveball like a Duterte that would appear in 2028? That could defeat that Duterte? Wala. Na una-una, kailangan mo ng baluarte. Hindi ka po pwedeng, walang nananalong presidente na walang baluarte. Oo. Kailangan meron kang secured na baluarte.
na talagang would be behind you, come thick or thin. And nakita na natin na Mindanao is solid. Kita mo, mga pinagsusuggest nila na pwede tumakbo para mahati ang boto ng Mindanao. Si Torre daw. Si Torre kailangan patakbuhin para mahati ang boto ng Mindanao. Baka na, si Torre... Gusto na nga tuhugin ng mga Mindanaoan si Torre. Si Torre, taga Mindanao si Torre, correct. Pero si Torre, ang nag-remind din sa mga taga Mindanao, yan yung mga probinsyano na gustong makarating ng Manila. At makarabing elbows yung mga taga Manileño para magbukasin ng kunwari mas mataas sa mga taga probinsya nila. Aminin niyo, yung mga taga probinsya, doesn't Torre remind you of that kind of probinsyano? Oh, kita mo, di ba nasa Manila na siya, enjoy na. Kita mo, sino ba ang nagdiriwang kay Torre? Hindi ba puro taga Manila? Before ba? Do you even heard about Torre? Before the Manileños use him as a monkey, Annabelle? No one. So, hindi mo pwede sabihin na yung mga taga Mindanao magiging love nila si Torre. Bakla hindi. Love din nyo si Torre. Kung love ng mga taga Manila si Torre. Kung love ng mga taga Mindanao si Torre, noon pa, maugong na yung pangalan sa Mindanao. Pero pag ang pangalan mo ay hindi maugong sa Mindanao from the get-go, bakla, who you? Diba? Kita mo, si Pacquiao nga, nung inariba-ariba niya si Digong, lagpak. Why? Because the Mindanaoans love Duterte more than Pacquiao. Pacquiao na yun I mean, merong may pedigree sa sport. Oo. May pedigree. Hindi ba? So, ayun ang eksena ng buhay. Pag wala kang pag hindi ka rooted sa Mindanao, hindi ka sikat from the start sa Mindanao, bakla you cannot manufacture famehood in Mindanao overnight. Manufacture love from the people. Ano yung bigyan mo na lang sasabihin sa mga taga Mindanaoan? Oy, taga Mindanao ako, bakla naman ngayon. Ito kasi yung hindi nila talaga ma-achieve ever in their entire life. Di ba minamaliit ng mga yellows at saka yung mga anti-Duterte parang ginawa yung passport 10 years na, yung driver's license 10 years na. Alam mo, may na-meet kami sa Siquijor. So si Kuya high blood, talaga may Duterte talaga sa noo si Kuya. Yung Bax, yung nandun kami sa may San Juan, sa may Siquijor, sa may San Juan, may public pool sila Yung parang spring tapos leading to the ocean, ganyan. Tapos yung harap na munisipyo nila, may public pool. Doon kami tumambay. Pagkatapos ganyan, ito si Kuya, siya, high blood siya. Tapos siya nag-aalaga na sa poder niya. Hindi ito kasi yung simple things with huge impact. Alam mo yon, these are the things that you will never forget because you know that it had a huge impact on your life. Di ba? Hindi ito yung dramatic na event. Okay, hindi siya dramatic na event. Kita mo sa mga OFW, yung 10 years na passport. Yeah. Baka sa ibang tao, sabihin, ano naman ngayon kung 10 years na passport? Yeah, because bumabiyahe ka lang naman once. Bala ka bumabiyahe ka lang naman for pleasure. Hindi talaga magiging impact sa iyo yan. Pero sa mga OFWs, umuwi kada taon, 'di ba? Na umuwi every 6 months, every hindi nila alam kung gaano kahirap sa OFW mag-renew ng passport. Correct, oo. Minsan, hindi pa sila makapag-renew ng kontrata kasi yung passport nila mag-expire na. Tapos, pag mag-apply ka ng passport, ang dami pang Echebureche. Girl, naalala ko noon, pa-renew ko ng passport. Marami talaga Echebureche, no? Kasi tatanungin ka para sa yung passport mo. Pag sinabi mo
sa trabaho, bakla hahanapan ka nung ano kung ano-ano. Mm. Hahanapan ka ng kung ano-ano, ganyan. Mm. Basta maraming eksena sa buhay. Nung ginawan 10 years, bakla nakamenos ka na. Once every 10 years ka na lang magpapa-renew ng passport, 'di ba? Ano pa ba, yung Dolomite Beach, parati nilang winawasak yung Dolomite Beach. Oo. Bakla, ilan ang bumibisita sa Dolomite Beach everyday? Mm. At anong naalala nila doon? Si Duterte may kagagawa nito. Mm. So, kaya nga mahirap yung burahin si Digong. Yung mga maliliit na travel operators, yung mga bankero sa Boracay or mga tricycle driver papunta sa ganyan. Anong maalala nila nung panahon ni Duterte? Ang daming turista. Mm. Mm. Tapos, kaya nga hindi epekto yung gagawin nyo pang gagawin nyo pa ng dambana si Kian, ganyan. Baka nobody could relate. Hindi nga siya ginagawang hero sa lugar niya. Ginawa niyo hero for yourself. Ginawa niyo hero for yourself. Pagkatapos yung tumatawag pa ng hero si Kian, mahilig sa kantot. Kantot gamer pa. Hindi nga. Hindi. Kaya nga sabi ko, ay wala to. Wala silang pang-counter. Lahat ng pang-counter nila, mga elitist. Alam mo, Sasa, yung mga ganung bagay, iniiyakan ng mga tao. Yun, doon ako na kasi sabi, yun nga si Kuya doon sa Siquijor. Sabi niya, alam mo yun, yung parang typical ba na probinsyano, yung gano'n, yung, pero very, very accommodating siya sa amin, as in, talaga. Tapos, talaga siya, basta ako, Duterte ako, yung, alam mo yun, yung talagang, sing and dance talaga siya sa pag-praise kay PRRD. Parang, grabe naman sa DDS si Kuya sa gadagambot to. Ganon. And then, pag makita mo yung buhay niya, okay, kasi single dad pala siya of 2. Ngayon, yung mga bata niya is, tawag dito, sobrang bata pa yung panganay niya parang 16 years old, something like. So, ibig sabihin, nung panahon ni PRRD, nung nag-start si PRRD, 8 years ago, mga pa yun, yung mga a little more than toddler pa yung mga bantayin pa. 'Di ba? Bantayin pa yung mga batang yun. So ngayon, sa isang parent, sa isang single dad, na nagbabantay ng mga mabaliliit na bubuwit, yung isang araw, napupunta ka sa LTO para magpa-renew ng passport mo, ay napakalaking worry para sa isang magulang na parang sino magbabantay ng mga bubuwit ko. Saan ko dadalhin yan or whatever, ganun. Pagkatapos yung gastos, the hassle that you have to go through just because you need to renew your license every so often. Tinanggal na ni PRRD yung burden na yun. 'Di ba? Tinanggal na ni PRRD yung burden na yun. So for some people, hindi yan importante. Pero sa mga ordinaryong Pilipino na wala nang ibang maaasahan, PRRD just gave them 1 whole day for their family. Actually, 1 week pa nga yan dahil sa totoo lang, ang hirap mag ng process ng lisensya sa LTO. Yeah, actually ang eksena talaga niyan is ayun ang eksena. Kaya kita mo, di ba, namamalimos na nga si Trillanes. Uy, mag-unite na tayo, BBM and kakampings. How pathetic you are! How pathetic! Dapat magkaisa tayo, mga Marcos loyalist, mga pinks, yellow. Alam mo, mali nga sila. Kasi nga, they really thought that they really think that the BBM run in 2022 is the same BBM that they will have alliance with. Baka magkaiba na yun. Oo. Paano? Una-una, magkahiwalay, bumukod na si Amy Marcos. Amy Marcos has her own hatak among the Marcos loyalists. At yung hatak ni Amy Marcos, yun yung totoong Marcos loyalist. Marcos loyalist.
Mm. Kasi si Manang, inalagaan niya ang mga Marcos loyalist. Oo. Itong mga loyalist ni Bongbong, mga ano lang kumapit lang sa kanya kasi may power na siya eh. Yes. Saka itong kay Bongbong, ito na yung mga baguhang loyalista. Oo. At syempre, hindi pa karamihan ng mga bagong loyalista nanatiling BBM loyalista. Hindi pa tested yung mga yan, di ba? Hindi pa yan tested. Kaya kita mo, sino yung, di ba nagkaroon na sila ng vloggers, the BBM and kakamping vloggers, Oo. unite. Ayan na yan, nag-unite sila. Bakla, yung mga nagpapanalo na vloggers kay BBM, wala na kay BBM. Yung mga nandyan sa inyo, yan na lang yung mga pumalit kasi nga wala nang option. Correct. Kinailangan na lang nila naman. Diba, I'm pretty sure, di ba, si Marlica. Marlica is the original, one of the original Marcos loyalists. vlogger, oo. Oo. Siya nga kauna-unahang tumiwalag. May unang-unang nagreklamo. Siya unang-unang tumiwalag. Tapos, wala na nga. Wala na yung they are lost in space. They really think that the BBM, yung BBM ng 2022, kaya na-amor sa kanya ang mga tao dahil nga sa ginawa ni PRRD, pinalibing niya yung tatay. O nung pinalibing yung tatay, na nailibing ang narrative ng Dilaw. Di ba? Nailibing. Bakla, yung nagpalibing sa tatay, pinakulong mo sa ibang bansa. Oo. Di ba balik uli yung katantaduhan niyo? Alam mo Manang yun. Si Manang, nanatili siya. Ay, hindi. Kailangan tayong maging tapat sa nagbigay ng ng dangal sa ating tatay. So, hindi nila nakikita yung the kakampings are blinded by their hunger for power. Ganun lang kasimple. They are blinded by their hunger for power. Na kahit ano na lang, kahit tae, kung ipapanalo nila kumain ng tae, kakain sila ng tae. Kakain. Correct. And they really think that the rest of Filipino don't see what they're doing. True. Ha? Girl, to be honest, sa tingin nyo ba yung mga kakampings na ordinary natutuwa sa ginagawa ninyo? Bakla, alam mo mangyayari pa dyan? Merong pure na kakamping natatakbo independently from this unholy alliance. Just to keep the torch burning of the pure kakampingness. Wala silang pakialam kahit matalo. Basta pure, basta mananatili silang pure. At hindi niyo mapipigilan. Kasi Hoda, no? Oo, kasi Hoda. I'm pretty sure meron magaganyan sa mga kakampings. Dahil ikaw lalo na pagka kunwari senator ka, kung kunwari ikaw senator ka, pagkatapos ayaw mong makipag-tsuktsakan sa mga loyalist at saka sa ibang mga anti-Duterte na hindi aligned sa'yo, all you need to do is to get the blessing of Mama Leni eh. Diba? Oo. Pag nakuha mo yung blessing ni Mama Leni, o at least merong voting power si Leni eh. Kasi si Leni consistently delivered dun sa votes niya. Noong 2016 at saka noong 2022. Well, siya lang talaga. Siya naman talaga, oo. Ang kakamping eh. Pero, halimbawa, once bigyan ni Leni ng blessing itong Marcos kakamping alliance, bakla tapos si Leni. Oo, tapos sila, ikasisira ni Leni yan. Ikasisira ni Leni yan. Sigurado ako dyan. Oo. Baka na 100%. Dahil actually, he knows accountable na nga ng mga pink si Leni nung nakipag-chikahan siya kay Marcoleta at kay Manny Pacquiao. Talaga? Tapos makikipag-chiyan ka pa kay BBM? Tapos oo, correct. Ayun. Kaya hindi yan, well, kung
Kasi lalabas na kung ano talaga yung gusto nila, anong pake na. Oportunista ka pala eh. Dahil nasa kapangyarihan. Actually, gano'n na ang kakampis. Oportunista kayo ngayon nasa kapangyarihan na si BBM. Bati-bati na. Pero nung wala sa kapangyarihan, binababoy ninyo. Di ba? True. Alam, nakikita ng mga tao yan. Hindi tanga yung mga tao. Ano ba sa tingin sa mga tao? Tapos si Trillanes pa yung pinapagwapan nila ng narrative. Baka hindi nga nanalo sa Caloocan. Hindi ko, alam mo, in fairness kay, natatawa ako, may isang nag-comment sa wall ko. Sabi niya ganun, bilib rin ako dito sa skill ni Trillanes. Yung kaya niya pagsamasamahin yung mga ganitong klaseng tao. Who can do that? Only Trillanes! Di ba? Hindi, sa kayo, pinagsama-sama pa nila. Sino ba ito? Hindi naman ito kilala. Oo. Diyos ko. Alam mo yun, Baka hindi ka nga manalo sa Caloocan, tapos magpapanalo ka ng presidente. True. Inaabutan mo na nga ng cash yung mga tao sa Caloocan. Ayaw pa rin nila tanggapin sa'yo. Hindi mo nakikita ng mga camping. Bakla, you are led by a loser. Nakita nyo ba yung tumatang yung naglalakad sa Caloocan, hindi siya pinapansin ng tao? Totoo, Diyos ko. Kasi nag-aabot na siya ng pera, hindi pa rin siya pinapansin. Tapos sinabi ba isang Trillanes, patatakbo yun, hindi naman taga-Caloocan yan. Oo. Hindi nyo nakikita how cringy Trillanes is for the... Di ba, ito naman kasi itong, hindi nakikita nila Risa, no? That Trillanes is so cringy. Na hindi siya nanalo sa Caloocan. Tapos siya yung gagawin nyo na parang, ikaw Trillanes ang mag-devise ang paraan para manalo tayo sa 2028. Ang ina. Ayan, silent majority daw sila Antonio. Ha. Sabi ni Christopher Barton. Ayun naman yung silent majority. So sobrang silent na tatalo ka. Yun, dahil sa sobrang silent. Ibig sabihin ng silent, non-existing. Yung silent nila, ibig sabihin non-existing. Na lang yung silent kasi natin, sumusuport, pero silently. Yeah, ganon. Ng election, doon na sila nagpapakita ng kasi alam mo naman mga Pilipino, sawa na to sa kalsada, etc. Ano na lang sila, maghihintay na lang sila ng batuhan, doon na lang sila gaganti. Ay, alam mo, sa totoo lang nga yun sa signature campaign, kasi syempre, medyo expected naman talaga namin na, kumbaga parang, hindi naman talaga marireach ang lahat ng mga tao sa signature campaign. So ngayon, nung nagpunta kami sa Dipolog, actually, nagulat kami kasi grabe talaga rin yung mga tao doon sa Dipolog. Talagang, kaya napa-extend kami doon kasi talagang sobrang dami naming nakuhang signatures doon eh. May mga merong mga tumambay sa amin ng mga local journalists sa Dipolog. Tapos, every time na may non-stop yung tao, may pang pumipirma, ganyan-ganyan. Alam mo yung literal na silent supporter sa inyo, ganyan, di ba? Parang, their problem is they have not really crafted. Ito nung panahon naghiwalay si Sara at si BBM. Okay, nawasak ang unit team. Ang malaking pagkakamali ng kakampings is pumili sila ng side. Oo. Ang pinili pa nilang side yung loser. Yung loser na side. Pumili sila ng side. Nung nagkaroon na tapos nabulwag-bulwagan na yung trillion level corruption, ang sinabi nila nagmamasid, bakla! It will haunt you forever. True. Kayo ang tagamasid ni BBM. Bakla, mas worse pa kayo kay Amy Marcos. Si Amy Marcos, kapatid, sinuka niya yung kapatid niya, tapos kayo. True. It's not gonna work. Wala na sila. Dapat ang ginawa nyo noon, nagwala unity team. It was an opportunity to carve your own.
Oo. Kasi wala na open eh. Open They season. could have at least look at the issue objectively na parang, galit talaga kami sa Yes. mga Parang, Duterte, pero sa isyung to, tangina, di ba? Yung oo, mga ganon. Oo. dapat. Kasi nga, it was an opportunity. This opportunity may be for you. Hi, I'm Lynn, Las Vegas Malls. This opportunity may be for you. Kasi nga, naghiwalay. Okay. Buti na lang, di ba? Kasi kung ako advisor ng kakampings, di ba nangyayari? Siyempre, kailangan nyo muna mag-meeting o mga bakla. Nawasak ng ang marriage. Anong gagawin natin? Itong ganitong tactic, alam mo sinong feeling kong merong ganitong tactic na dumikit tayo kay BBM? Trillanes! Kasi Trillanes, ano siya? Palipat-lipat siya. Basta kung opportunista yan eh. Oo. Opportunista, pero he's not really the sharpest tool in the Shed. In the shed. Hindi ba? Nakinig sila kay Trillanes. I'm pretty sure. O ngayon, ang sigurong advice, tayo, maki-jamming tayo kay maki-pot session tayo kay BBM dahil pare-pare. Pare-pareho naman kayo. Anyway. So ngayon, akala nila lalakas. Oo. Akala nila lalakas. Di ba? Pero hindi nila alam. Ginamit lang din sila ni BBM. Kasi wala nang natural home si BBM. Wala na siyang loyalista eh. True. Ang loyalista, wala sa kanya. Any support BBM has right now is untested. It's tested na siya, girl. Natalo na sila ng 2025 elections. Hindi, wala naman, yung sumusuporta sa kanya ngayon, wala naman yun nung natalo siya eh. Hindi nga, kaya nga, na nga siya, tested na nga yung sumusuporta sa kanya. Natalo sila nung walang partido federal. Walang partido federal ang pumasok dun sa sa Magic 12. Ay, oo, yung 2025 na election. Tested na. Correct. Kung strong ang kanyang base, yung partido mo, mananalo yan. Oo. May mananalo at mananalo Panalo ka partido dapat. mo. Dahil nga, dadalhin niya ng support base mo. Oo. Supposedly, si Manny Pacquiao yun. Kasi si Manny Pacquiao. Di ba ganun kakaolats? Ganun kakaolats? Yung ang flag bearer na ng Partido Federal is si Manny Pacquiao. Natalo ba? Kawawa, Kawawa. Hindi ba? Kita mo, nung na sila, nag-eksena na sila time tested na. Wala kayong patutunguhan diyan. Yung Dutertista, mga Duterte supporters, they're battle tested. Yes. Battle tested. Hindi ba? Naipanalo unang-una, nangyari ang unthinkable, natalo ni Digong ang mga malalaking big names noong 2016. 2019 was the moment of truth. Gusto ba ng mga tao si Digong? Oo. Na-flash siya. Inidoro. 2022, kahit ayaw ni Digong kay BBM, pero dahil ang Duterte nakakabit sa BBM, nanalo si BBM. Overwhelming. It doesn't matter. Tapos 2025, bakla na-flash kayo sa Inodoro. Flash. Hindi ba? So, kasi kung bongga kasi yung support base mo, no,
bakla ikaw ang number 1 senator. Correct. Kung bongga yung support base, bakla ang number 1 senator si Bongo. Right hand pa ni Duterte. True. Bakla, it is clear as day. Clear as night. Clear as crystal. Clear as ano pa ba, kung anik-anik. Tapos, ngayon, it's just so pathetic na mamamalimos ka ng unity with BBM. Anong faction nilang i-unite mo sa'yo? What exactly? Anong hatak? Kailangan nyo lang yung pera, saka yung makinarya. Yun ang kailangan ninyo, kaya gusto nyo. Pero bakla, always remember, BBM is a politician. And losing kayo, kakampings. Sa tingin nyo ba, at any moment in the future, si BBM hindi lalapit kay Sara Dingdong, Badingdong. Ano lang tayo? Prangkahan. Diba? Sa tingin nyo ba? Diba? Sa tingin nyo ba? Sa tingin, syempre, bakla, mag-iisip na yan ng in the near future. Alam mo naman si BBM, or si Lisa, na hindi naman yung boba si Lisa, no? Alam niyo man naman yung dalawang yan, they will put their eggs in one basket. They're not the type. They even pay $40,000 for eggs. They will not put one, they will buy baskets and eggs at the same time. Kasi if you are politician yan di ba? Politician yan. BBM is not, this is not BBM's best friend's race. Di ba? Kasi bakla natapos ang BBM admin. Kakamping ang mananalo. Bakla lahat ng kung may problema sa panahon ng presidency mo after 2020, bakla ang mabubuntungan ng sisi SBBM admin. Bakla kung ikaw ba kakamping, nanalo ka 2028. Bakla alam mo naman sabihin mo, sisihin mo panahon ni Duterte. Tsaka wala silang pake. Kung kunwari nanalo yung pink ng 2028, wala silang pake. Okay. Siyempre kung, di ba, ganyan naman kayo Kung wala kayong magawang paraan sa panahon ninyo, sisisihin nyo yung kabilang administrasyon, ganyan na kayo. Di ba? Kaya nga, mirror image ni Pinoy, itong si BBM. Noong panahon ni Pinoy, sinong sinisisi niya to yung may kaletse-letse sa gobyerno niya? Si Gloria, di ba? Si PRR, di ba? Si PRR, di ba? Narinig niyo bang sinisi si Pinoy? Hindi nga hindi nga niya pinakialaman na si Pinoy. Hinayaan na lang niya si Pinoy. Di ba? Kahit yung panahon kahit yung SAP 44, dead ma siya, bakla. Dead ma siya, oo. Nag-focus siya in giving benefits dun sa mga SAP 44. Sa mga namatay. Hindi nakita nyo ba? Ito si BBM. Anong pinagagawa ng gobyerno niya? Para bato sa last pagdating sa kung manalo yung kakamping sa 2028, sino sisisihin nila kung may leche-leche sa gobyerno nila? Si BBM. Bakla ikaw alam ni BBM na siya ang magiging punching bag ng susunod na administrasyon kahit sino pa yan. So, syempre, you will put your eggs in several baskets.
kaya nga kaya feeling ko niyan ang gagawin ni BBM. I think magpapatakbo siya ng marami. Para? Mahati yung boto. Pero kung kunwari, kasi 'di ba sa mga survey, yung secondary survey na kung hindi si Sara, ano yan? Kung hindi si Tulfo ang iboboto mo, kung hindi available si Tulfo, 'di ba nagsuswing din sila kay Sara? Kay Sara, yun nga yung mahirap. Yung mga mahirap kasi yung voters ni Tulfo at ni Sara ay cross. Oo. Nagpo-cross. Yung 'di ba kunwari si Sara yung first mo na vote. Kung hindi available si Sara, divided maraming yung voters ni Sara, maraming hindi sure, maraming kumbaga parang kalat siya. Di ba yung last survey? Di ba yung last survey wala na sa number 2 si Tulfo? Oo, wala na. Ngayon, yung lumang survey na itong tinutukoy ko yung tinakal din namin ni Sas na survey before. Pag si Tulfo ang binoto mo, yung mga voters ni Tulfo, kung hindi available si Tulfo, si Sara ang... Hindi, kita mo diba, yung mga last surveys na inaano nila, yung ang dami-dami nilang nilalagay na pangalan. Diba? Nilagay nila si Bongo, nilagay nila si Robin, nilagay nila si Aimee. Alam mo kung para sa inyong ganon. Para hindi obvious. Tinitingnan nila kung paano mahahati ang boto ni Sara. Kung possible ba. Kaso, gano'n na kadami. Naglagay na kayo ng mga pwedeng makahati ng Duterte. Talagang pwedeng makahati ng Duterte votes. Wala pa rin. Olats pa rin. True. Ang problema, kung finload nila yung mga ganon, tapos parang, di ba parang nag 7% pa si Bongo, 3% si Robin, tapos 3% si Aymanang. 4% si Aimee. Yung mga boto na yan, sigurado, pag hindi available yung mga yon, kay Sara lahat ang punta nun. Yes, diba? Exactly. Alam mo, sino naman i-endorse si Bongo sa ni Robin sa kanya Aimee? Ni Aimee. Correct. Kaya, pero ginagawa kasi nila yon para matesting nila kung pwedeng mawasak yung boto ni Sara. Kasi parang yan nangyari kay Erap, no? Kasi si Erap, ang ginawa kasi nila noon is nagpatakbo sila ng marami na pwedeng makawasak ng boto ni Erap. 11 yung pinakamarami at ng presidential candidates ever. 11 ang tumakbong presidente nung panahon ni Erap. Hindi ba? So, ngayon, nung panahon ni Erap, kahit sa ganun kadami, siya pa rin yung nanalo. Kasi nga, unbeatable. So, nagkamali sila doon ng eksena sa buhay. So, ngayon, ng panahon ngayon kay Sara, nag-iisip sila, kaya nga si Trillanes, nagpapanik na siya. Kasi, di ba sinabi namin sa inyo, yung mga yan, meron yung in-house survey na yung totoong survey. Nagsasabi talaga ng tunay na kondisyon. Yung nagsasabi talaga ng tunay na kondisyon para, syempre para alam mo, dahil hindi ka pwede mag-rely sa sarili mo propaganda, bakla. Correct. You would like to base your strategy based on ground truth. So, nagpapasurvey yan. Nagpasurvey na yan sila. Ay ngayon, kaya yan nagpapanik na yan ngayon. Dahil alam nila ang katotohanan. Kaya nga, di ba, gusto ni Trillanes na, hindi, kailangan ngayong taon. Di ba, ganyan talaga siya, di ba, kailangan talaga ngayong taon 2026, makulong na to si ganyan. Bakit? Kasi nakita niya na yung momentum sa survey. At alam niya na 2026 is the last chance. Pero nga, hindi ka na po pwede. It's too late. Bex. Pero yung 2026, itong 2026 is their last effort. It's their last effort to Kita mo yung Madriaga expose nila, it's dead. Hindi ba?
Mm. Ang nakakatakot diyan, Sas, kasi kung kunwari itong 2026, I think even if sabihin na natin na mas mahirap mag-file ng impeachment ngayon against VP, they're still going to do everything, anything that they see na merong way to kick Inday Sara out of the race, gagawin nila. Kahit pa sabihin natin na mas mahirap magpa-impeach ngayon because of the budget consideration, because of the numbers, ganyan-ganyan. Pero gagawin pa rin nila. Tapos magdo-double time sila sa pambabarda, pambababoy, and things. They can really go very, very low in Yeah, 2026. pero wala namang bago eh. Oo, hindi nakakagat eh. Whatever it is, hindi na. Actually, intay na lang si Inday Sara dyan mag-self-destruct tong mga to eh. Ito She naman doesn't si even have to lift a finger. ito nga mag-self-destruct na nga sila. Bakla naghati na sila. Mm-mm. Iba yung Makabayang Black, gusto nila ipa-impeach si BBM. Oh. Bakit nila gusto ipa-impeach? Di ba yung dahil nangyari sa Mindoro? Aminin natin yan. Oo. Di ba? Baka putang ina, nagkaunsehan na tayo ah. Nagkaunsehan na ang Makabayang Black at BBM. Oo. Nagkaunsehan na. Kaya ngayon, okay na sila ipa-impeach. Di ba nga nung December, ayaw nila sumagot. So ngayon, malinaw na ang akbayan pro-BBM. Noong December, wala silang ebidensya. After nung nangyari sa Mindoro, may ebidensya na sila. Oh, Lord! Putang ina nyo. Pinagloloko nyo kami ang liwaliwanag ng araw. Putang inang yan.